Magandang gabi mga kakapwa, sarado na po ang ating munting tindahan at nakagawa na po ako ng yelo. Mga kakapwa, pag-uusapan po natin ngayon ang aking tinnitus. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang tinnitus, ito po ay mga sounds na naririnig sa loob ng utak. Meron po akong tinnitus mga kakapwa, mga naririnig kong sounds na parang may kuliglig. Yan. Parang may mga bulldozer na dumadaan. May mga aircon na nakasindi, naka-on. Ayan po naririnig ko sa loob ng aking utak. Kaya po kapag may nagsasalita, hindi ko na po masyadong naririnig. At nag-iiba po ang word na pag nagsalita po sila halimbawa ng bawang, so ang dinog ko po ay wawang. Ganun po. O kaya, minsan pag nagsalita sila ng arenola, nagbanggit sila ng ganun, ang dinig ko po ay kaserola. Kasi po meron na po akong naririnig na sounds sa loob ng aking utak. Kaya napakahirap po, lalo na sa akin na nagtitinda akong mag-isa. Pero may mga paraan naman po para maintindihan or para malaman ko kung ano ang binibili ng mga bumibili. Halimbawa po, kung may binibili siya, nilalakasan po nila ang boses nila, or kung hindi ko po talaga sila marinig is sinusulat po nila. O minsan, ang buka ng bibig nila is maintindihan ko na po ang kanilang binibili. So, sobrang mahirap mga kakapwa sa isang katulad ko na mahina ang pandinig. Pero nagtitinda pa rin ako. Marami naman pong paraan, kaya okay lang po na hindi ko masyadong naririnig. Sinusulat naman nila ang iba. May naka-ready po akong papel at saka ballpen para kung sakaling hindi ko talaga sila marinig, sinusulat po nila. Or minsan naman po is pag nakita nila na naka-display na, tinuturo na lang nila. Ganun. O kaya sign language po nila ang kanilang bibilhin. So, mahirap mga kapwa talaga, pero kinakaya ko. Bukod po sa tinnitus mga kakapwa is meron po akong otosclerosis. Sa mga hindi nakakaalam kung ano po ang otosclerosis, ito po yung sakit na yung buto po ng tenga ko is tumigas siya. So, bali yung sounds po na nakaharang na po, so hindi ko na po siya maririnig talaga. Kaya napakahirap po mga kakapwa. Tumigas po yung buto ng tenga ko. Yun po ang tinatawag na otosclerosis. Hindi ko siya masyadong mabanggit. Parang ano po kasi siya parang hindi natin araw-araw na binabanggit. So, natawa po ako. Otosclerosis. Ayan po yung aking sakit. At saka po yung tinnitus. Bali, dalawa po. Sobrang napakahirap po talaga, pero kinakaya ko. Ang iniisip ko na lang po is, ang lahat po ay may dahilan. So, kailan po nagsimula ang aking otosclerosis? Napansin ko po, pag tinatawag ako is, hindi daw po ako lumilingon. Parang napakasuplada naman ito, tinatawag ko, hindi naman siya lumilingon sa akin. So, ang totoo po, hindi ko po talaga siya narinig. So, sabi, bakit tinatawag kita, hindi ka lumilingon? Tapos sabi ko, excuse me, hindi kita narinig eh. Tsaka ang ingay ng tenga ko, sabi ko, parang may kuliglig. Sabi ko gano'n. So, nagkakahalo-halo na po yung sounds. Kaya kahit po, kinakausap mo ako kung malayo ka po, hindi na po kita talaga maririnig. Unless kung sisigawan mo po ako talaga. So, ayun po yung otosclerosis. So, ito po yung tinatawag na paninigas ng buto.
So, dapat po kasi is malambot ang buto natin dito. So, ngayon po, yung the hearing loss usually begins in one ear. So, ang ibig pong sabihin nun, yung pong otosclerosis, nagsisimula po sa pag-alis ng pandinig sa isang tenga. So, and then in most cases becomes bilateral po siya. Means both ear becomes loss of hearing. So, nag-search po ako at saka, ayan din po ang paliwanag sa akin ng aking doktor sa tenga. So, pag tumanda na po ako ng tumanda, maaari pong mawalan na po ako talaga ng pandinig. So, ngayon po, ang walang pandinig ko ay yung kaliwang tenga ko. Hindi po siya nakakarinig. So, ito po, nakakarinig naman siya. So, pagka matanda na po ako, mawawala na rin po ang aking pandinig. Mababait pa rin ang aking mga suki, mga kapwa, kahit hindi ko po sila masyadong naririnig. Lalo na po ang mga bata is bumabalik po talaga sila na may bibilhin sila sa akin. So, paano ko po maiintindihan ng mga bumibili? Marami pong paraan, kagaya ng sinabi ko kanina, marami pong paraan para maintindihan ko sila. At saka, malakas pa po ako mga kakapwa, so, pwede pa po akong magtinda. So, ayoko pong walang ginagawa. Ayoko pong umaasa sa iba kasi po malakas-lakas pa ako. So, ito po ang naisip ko na paraan, ang pagtitinda. Kasi po ang totoo, kahit gusto kong mag-apply ng trabaho, hindi na po nila ako tatanggapin kasi nga po hindi ko masyadong naririnig. So, paano ko naiintindihan ng mga bumibili? So, una, lalakasan po nila ang boses talaga nila, yung parang sumisigaw na sila. Mas gusto ko po yun, yung sumisigaw talaga sila kasi naririnig ko sila. Pero po kung bumubulong lang sila at saka mahina po talaga ang pandinig nila, hindi ko na po talaga sila maririnig. So, ang iba po is sinusulat nila ang bibilihin nila. May nakaredy ako na papel at ballpen doon sa harapan ng aking tindahan. So, ang iba naman po is tinuturo po nila ang bibilhin nila. Halimbawa, kung naka-display na ang bibilhin nila is ituturo na lang nila. So, ang iba naman is nagsa-sign language po sila. Halimbawa, isa, ganun, ang bibilhin nila. O kaya yung ice water, yun, magsasign po sila ng, ng yellow, ganun. O kaya po pagka, tinitignan ko po sila nagsasalita, yung buka po ng bibig nila, nalalaman ko na po ang kanilang binibili. So, ayun po, minsan po nagtatawanan kami, minsan hindi ko kayo naririnig, ganyan, ganyan po. Tapos, lalo na po ang mga bata sumisigaw sila, bakit kasi nisagawan, sabi po ng mga nakakarinig, kasi po hindi ko po masyadong naririnig, kaya sumisigaw yung bata. Ganon. So, kahit po ganito ang may kapansanan ako, is bumabalik pa po sila. Lalo na po ang mga bata. Sa mga batang suki ko, maraming salamat. Kahit hindi kayo masyadong naririnig ni Ate Amial, is alam ko bumabalik pa rin kayo. Kahit minsan is nagsusuplada na ako sa inyo, bumabalik pa rin kayo. Pasensya na po kung ngayon ko lang po na-explain ang aking kapansanan about tinnitus at otosclerosis. Hindi ko talaga siya mabanggit ng mabuti. About otosclerosis. Ayun ang tamang word po. Otosclerosis. Ayun. So, yun ang buto na tumigas sa aking tenga. Ayun po ang tawag, otosclerosis. Pasensya na po kayo, paulit-ulit ako. So, mga kapwa, kaya po may PWD-ID ako. Kasama po sa person with disability, yung loss of hearing. Ayan, pwede ka pong mag-apply ng
PWD ID, o kaya yung malabo ang mata mo, kung mataas na ang grado ng salamin mo, so pwede ka pong kumuha ng PWD ID. So, ang PWD ID po is marami po siyang benepisyo. So, marami po kaming discount para po sa senior. So, pasensya na po kayo mga kakapwa dahil paulit-ulit ata ako. Parang so, marami po salamat sa pakikinig at pasensya na po talaga dahil mga kakapwa, hindi po naging hadlang ang aking tinnitus at otosclerosis para hindi ako maghanap buhay. Ayoko pong umasa sa iba mga kakapwa, kaya kahit papano ay nakakapagtinda pa rin po ako. Salamat sa aking mga suki, salamat sa mga bumabalik kahit hindi ko masyadong naririnig, lalo na po sa mga bata. Maraming salamat at binabalikan nyo pa rin si Ate Amial para bumili ng mga candies at mga laruan. Maraming salamat po mga kakapwa sa pakikinig. Hindi po hadlang ang kapansanan para po tayo ay maghanap buhay. Marami pong paraan para tayo ay maghanap buhay at huwag umasa sa iba. At ito pa po mga kakapwa, pag nagsasalita daw po ako is malakas daw po ang boses ko. Ang totoo po mga kakapwa is hindi ko po alam kung malakas ba ang boses ko or mahina. Kaya wala po akong idea. Kapag may kinakausap po ako, ang lakas-lakas daw po ng boses ko. So, pasensya na po kung malakas ang boses ko. Kasi ako mismo, hindi ko po siya naririnig. Kung malakas ba or mahina. Kaya siguro, minsan napapalakas siya. Parang ang isip ko baka hindi ako maririnig nito kaya malakas ang boses ko, ganun po. So hindi ko nga po maintindihan kung bakit na ang para sa akin pag nagsalita po ako is hindi po siya malakas, pero para sa ibang tao nakausap ko or nakakarinig parang ang lakas-lakas daw po ng boses ko. So wala po akong idea mga kakapwa kung anong klaseng pandinig yung meron ako, kasi nga po ang dinig ko sa boses ko is mahina, so kaya po nilalakasan ko. So sa dinig po ng ibang tao is parang sumisigaw ako. So ganun po siguro talaga ang may kapansanan sa pandinig mga kakapwa. So pasensya na po sa lahat kung medyo alam ko na naiirita na ang iba sa akin sa paulit-ulit kong pagtatanong ng ano, ulitin mo nga, ganyan. Kasi nga po hindi ko alam ang isasagot ko kasi hindi naman po ako na kunwari narinig kita pero hindi ko talaga siya totally narinig. Yung sinabi mo, hindi ko talaga totally siya naririnig. So halimbawa kung bawang or wawang, ang dinig ko is wawang, so kailangan kong ulitin. So kung bawang ba talaga ang binibili mo or wawang, ganun. Kaya paulit-ulit po ako. Ayan po siguro talaga ang mga may kapansanan sa pandinig, paulit-ulit po na nagtatanong ng ano, ulitin mo nga, ganun. Sa kabila ng aking mga kapansanan mga kakapwa ay patuloy po akong lumalaban sa hamon ng buhay. Marami pong pagsubukan dumating sa akin pero hanggang ngayon po is nakangiti pa rin po ako dahil sobrang nagpapasalamat po ako sa mga biyayang dumarating sa akin. Hindi po nagiging hadlang ang kapansanan para tayo ay maghanap buhay ng marangal. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli. Bye-bye!